Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome to my podcast for Islamic learning, so on and so forth. Anything under the sun. So don't forget to share, to follow, subscribe, and also to share, yes, to like my social accounts. And we have a question from Sister Hajra Faiza Fahima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, may seryoso po akong katanungan. Pinahihintulutan po ba sa Islam na manalangin sa Allah na sana ay mamatay ang isang tao na patuloy na gumagawa ng zulm? Ang ibig sabihin, pang-api o pang-agrabyado. Lalo na kung siya ay kafir at kilala sa masamang ugali at pag-uugaling tulad ni Firaun. Ano po ang tamang pananaw ng Islam hinggil sa ganitong uri ng dua? Magandang tanong siya. So, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, sister, no? Sa iyong katanungan. Ang iyong tanong ay may kaugnayan sa usapin ng dua laban sa mga mapang-api o zalimun na kung tawagin, at kung hanggang saan pinahihintulutan ito sa Islam. Na kung kaya, pinahihintulutan ba ang pagdua na mamatay ang isang mapang-api o kafir na patuloy sa kanyang kasamaan? Meron tayong pangunahing prinsipyo, mga kapatid, no? Ang Islam ay relihiyo ng awa, relihiyo ng katarungan at karunungan. Ang orihinal na asal ng Muslim ay ang pagnanais ng patnubay para sa mga tao, hindi ang kanilang kapahamakan. Sinabi ng Allah tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" sa suratul Anbiya. At hindi ka namin isinugo, Muhammad, maliban bilang awa sa lahat ng nilalang. Kaya ang mas mainam sa simula ay ang paghingi ng hidayah, paghingi ng patnubay para sa tao. Ngunit pwede bang magdua laban sa isang zalim, sa isang mapang-api o mapang-agrabyado o injustice, no? O unjust na tao? Ang sagot ay oo. Yung corrupt na tao ba? No? Ang sagot ay oo. Pwedeng magdua laban sa kanya. Sa pangkalahatan ay pinahihintulutan ng isang inaapi na manalangin laban sa kanyang inaapi. Yan, generally speaking, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, "La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim." Hindi minamahal ng Allah o hindi iniibig at minamahal ng Allah ang lantarang pagsasalita ng masama maliban sa taong inapi. Kaya ipinaliwanag dito ng mga mufassirun na kabilang dito ang pagdua laban sa nang-api. Kagaya halimbawa ng dua ni Nuh alayhi salam. Matapos ang mahabang panahon ng pagtanggi at pang-api ng kanyang bayan, ng kanyang sambayanan, sinabi ni Propeta Noah o Prophet Nuh alayhi salam, peace be upon him, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara" sa suratul Nuh. Aking Panginoon, wag mong iwan sa ibabaw ng lupa kahit isa mang mananinirahan mula sa mga kafir. Iba lamang na ito'y wasakin mo sila. Kumbaga, ito ay isang dua laban sa mga matitinding tumatanggi at sumasalungat sa katotohanan. Kaya din ang halimbawa ng dua ni Musa alayhi salam laban kay Firaun. Sinabi ni Musa alayhi salam, "Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim." Suratul Yunus. Aming Panginoon, wasakin mo ang kanilang mga kayamanan at patigasin mo ang kanilang mga puso. At tinanggap ng Allah ang dua na ito laban kay Firaun at sa kanyang mga tagasunod. Ngunit ano ang mas mainam? Kung ang tao ay buhay pa at may pag-asang magbalik loob, no? O magbago, ang mas mainam ay Allahumma hdi, o Allah gabayan mo siya. Pagbabayo, Allahumma hdiha, o Allah gabayan mo siya. Ito ang madalas na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Propeta Muhammad. Halimbawa, nang hilingin ng ilan na sumpain niya ang tribong Daus, sinabi niya na Allahumma di Dausan wa tibihim. Muttafaqun alayh. Sa hadith yun, no? O Allah, gabayan mo ang Daus, ang tribo ng Daus, at dalhin mo sila sa Islam.
Di ba? So, kailan pinahihintulutan ang mas matinding dua? Pinahihintulutan ito kung ang isang tao ay matinding valim, matinding korap na tao, matinding pang-aapi, pang-abuso, o patuloy sa pang-aapi, nananakit ng mga tao, lumalaban sa katotohanan, at ang kanyang kasamaan ay lumalawak na talaga. Sumari ang dua na, O Allah, pigilan mo siya, O Allah, ilayo mo ang kanyang kasamaan sa mga tao, O Allah, kunin mo siya kung ang kanyang buhay ay nagdudulot lamang ng higit na kasamaan. So ang ganitong uri ng dua ay binanggit ng ilang ulama bilang pinahihintulutan laban sa matinding zalim o matinding oppressor. Si Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ay nagpaliwanag na ang pagdua laban sa zalim ay pinahihintulutan, ngunit ang paghingi ng patnubay para sa kanya ay mas mainam kung may pag-asang magbago siya. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi, ang inaapi ay may karapatang manalangin laban sa nangaapi nang hindi lumalampas sa hangganan. Linaw? So, mayroong isang mahalagang babala rito, no, mga kapatid. Hindi dapat maging ugali ng Muslim ang pagmamadali sa paghingi ng kamatayan ng mga tao dahil lamang sa personal na galit o kay alitan o hidwaan o personal grudge, no? May pagkakaiba sa pagitan ng personal na paghihiganti at paghingi sa Allah ng hustisya laban sa matinding pang-aapi. You know? Na kung kaya bilang buod sa mga wika natin, pwede bang magdua laban sa zalim? Ang sagot ay oo. Pwede bang manalangin laban sa isang matinding kafir na mapang-api? Ang sagot ay oo. Kung siya ay tulad ng mga zalim na binanggit sa Quran. Mas mainam ba muna ang paghingi ng hidayah? Ang sagot ay oo, kung may pag-asa magbago pa talaga siya. Pwede bang hilingin na alisin ng Allah ang kanyang kasamaan? Ang sagot ay oo. Pwede bang sabihin, O Allah, kunin mo na siya kung mas makakabuti iyon sa mga tao? So ang sagot ay pinahihintulutan laban sa matinding zalim ayon sa mga ulama. Dapat bang gawin ito dahil lamang sa personal na galit? Ang sagot ay hindi. Okay? So ang puso ng Muslim, kapatid, no, ay pinagsasama ang awa at katarungan. Alhamdulillah. Hindi natin minamahal ang zulm, ang oppression. Ngunit hindi rin tayo nagmamadaling humiling ng kapahamakan ng mga tao kung may pag-asa pa silang magbalik loob. Let us give them a chance, no? An amicable time. Kung ang isang tao ay tunay na naging tulad ni Firaun sa kanyang pang-aapi at patuloy na pagsuway talaga, pinahihintulutan ang paghingi sa Allah ng kanyang hustisya laban sa kanya. Ngunit ang mas ligtas at mas balansing dua ay Allahumma kfina syarrah wahdihi in kana fihi khair wa khudhu akhdha azizin muqtadir in kana fi baqaihi syarrun liibadik. Ang ibig sabihin nun, O Allah, ilayo mo sa amin ang kanyang kasamaan, gabayan mo siya kung may kabutihan pa sa kanya, ngunit kung ang pananatili niya ay kasamaan, no, para sa iyong mga alipin, kunin mo siya sa paraang naayon sa iyong ganap na kapangyarihan at katarungan. Diba? So mga kapatid, hopefully ay merong tayong naunawaan, naliwanagan sa mga isyu na ito. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another issue, another problem.